Magandang araw mga bata, kami muna ang iyong guro sa araw na ito. Ako nga pala si Teacher Princess Angel P. Dalig. Maaari niyo akong tawaging Teacher Princess. Ako naman, si Teacher Mary Catherine Gacos. Maaari niyo akong tawaging Teacher Mary. Hello mga bata! Ako nga pala si Teacher Mona Lisa Kiran. Maaari niyo akong tawaging Teacher Mona. Maaari kayong tumayo para sa ating panalangin. Iyuko ang mga ulo at ipikit ang mga mata. Panginoong Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ng may mapagpakumbabang puso. Hinihiling po namin ang inyong paggabay at karunungan sa pagsisimula ng aming gawain. O Diyos, nawa ay pagpalain mo po ang bawat isa at pumagitna ka po sa amin sa araw na ito. Nawa ang gawain na ito ay maging daan upang kami ay magkaroon ng karagdagang kaalaman na tutulong sa amin upang kami ay mas lumago at kami ay magkaroon pa ng mas maayos na relasyon sa bawat isa. Tulungan ninyo po kami magkaroon ng bukas na isip at puso at pagkakaisa upang mapaglingkuran ka namin sa lahat ng aming gagawin. Bigyan ninyo po kami ng lakas upang masunod ang inyong nais sa aming buhay. At gamitin ang mga talento na ibinigay mo upang makatulong sa aming kapwa. Idinadalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Manatili sa pagtayo at tayo ay sumayaw. Halina't sumayaw! Paa, tuhod, balikat, tulong. Paa, tuhod, balikat, tulong. Paa, tuhod, balikat, ulo. Ulo, balikat, tuhod, paa. Masigla na ba ang lahat? Maaari ko bang kunin ang atensyon ni Miss Hannah? Meron bang lumiban sa klase natin ngayon? Okay, magaling! Bago tayo magsimula sa ating talakayan, mayroon tayong mga alituntunin sa loob ng klase. Una, basahin nyo. Makinig na mabuti sa guro. Pangalawa, Maupo ng maayos at iwasan ang pagkikipag-usap sa katabi. at ang panghuli ay Sumagot pag tinawag ang iyong pangalan. naintindihan ba ang mga alituntunin sa loob ng klase, mga bata? Opo, teacher. Magaling! Meron bang nakaalala sa ating huling topiko? Ako po, teacher! Sige, tumayo. Tungkol sa himagsikang Pilipino. Okay, magaling. Masigla na ba kayo mga bata? Meron akong inihanda na aktibidad na pinamagatang Jumble Words. Ang panuto, pipili ang mga mag-aaral ng tamang sagot sa nakasalin-salin na salita. Ano sa tingin nyo ang tamang sagot? Tama! Kongreso ng Malolos. Sa pangalawang larawan, ano kaya ang sagot nito? Tama! Deklarasyon ng Kalayaan. Sa pangatlong larawan naman, ano kaya ang tamang sagot nito? Tama! Republika ng Malolos. Sa panghuling larawan naman, ano kaya ang sagot nito? Tama! Konstitusyon ng Malolos. Ngayon ay nasagutan nyo na ang aking mga katanungan. Meron na naman akong isa pang aktibidad na ginawa na tinatawag na matching type. Panuto, pipili ang mag-aral ng tamang sagot sa iba't ibang mga larawan. Ito ang mga pagpipilian. A. Kongreso ng Malolos. B. Kalayaan. C. Republika. D. Aguinaldo. At E. Mabini. Sa unang larawan, ano kaya ang tamang letra na sagot nito? A. Kongreso ng Malolos. B. Kalayaan. C.
Republika, D. Aguinaldo, o E. Mabini? Tama. B. Kalayaan. Sa pangalawang larawan, ano kaya ang tamang letra na sagot nito? Tama. A. Kongreso ng Malolos. Sa pangatlong larawan naman, ano kaya ang tamang sagot na letra nito? Tama. C. Republika. Sa pang-apat na larawan naman, ano kaya ang tamang letra na sagot nito? Tama. D. Aguinaldo. At ang panghuli na larawan, ano kaya ang tamang letra na sagot nito? Tama. E. Mabini. Ngayon ay nasagutan nyo ng tama lahat. Dumako naman tayo sa aktibidad na ginawa ni Teacher Princess. Sa aktibidad na ito ay tinatawag na larawan ko, opinion mo. Paano to? Ang guro ay pipili na kahit sino sa mag-aaral upang sagutin ang mga tanong. Kilala niyo ba ang nasa larawan? Opo, teacher! Sino sila? Sila po si Mabini at si Emilio Aguinaldo. Okay, magaling. Sa inyong palagay, ano kaya ang kanilang ginawa para sa Pilipinas? Okay, magaling. Paano mo mapapalagahan ang sakripisyo ng ating mga bayani upang tayo ay makalaya sa mga Espanyol? Okay, magaling. Alam niyo ba kung bakit ko kayo tinanong? Kasi ang ating topiko ay tungkol sa deklarasyon ng kasarinlan at pagkatatag ng unang republika. Ito ang ating mga layunin. Una, basahin ng sabay-sabay. Natutukoy ang pangyayaring nakagbigay daan sa pagkatatag ng unang republika na ibabahagi ang sariling damdamin ukol sa kalagahan ng mga pangunahing tauhan na may mahalagang papel sa kalayaan sa kasalukuyan. At ang panghuli ay guguhit ang mga mag-aaral ng isang bagay na nagre-representa ng kalayaan. Meron tayong 4 na pangyayari na nagbibigay daan sa pagkatatag ng unang republika. Ito ay ang una, pagdedeklara ng kalayaan. Pangalawa, Kongreso ng Malolos. Pangatlo, Konstitusyon ng Malolos. Pang-apat, Republika ng Malolos. At ang unang magpapaliwanag ay si Teacher Mary. Ang unang pangyayaring nagbigay sa pagkakatatag ng unang republika ay pagdedeklara ng kalayaan. Alam niyo ba kung kailan idineklara ang Araw ng Kalayaan ng Pilipinas? Tama. Hunyo 12, 1898. Unang ipinahayag ang kasarinlan ng Pilipinas sa Kawit, Cavite. Noong Hunyo 12, 1898. Ang kahulugan ng kasarinlan ay kalayaan. Alam ba ninyo na matapos matalo ng mga Amerikano ang mga Espanyol sa labanan sa Maynila, ay agad na bumuo ang ilang manghihimagsik ng mga plano para sa kalayaan ng Pilipinas mula sa mga Espanyol? Ang paglalaban ng mga bayani sa ating kasarinlan o kalayaan ay nagbigay daan sa ating mga Pilipino na isabuhay ang mga ginawa sa ating bayan upang makamit ang ating kalayaan. Sa ngayon, tinatamasa na natin ang kasarinlan o kalayaan ng ating bansa. Ang nasa larawan ay si Ambrosio Rianzares Bautista. Pagpapahayag ng kasarinlan, inihanda at binasa ni Ambrosio Rianzares Bautista sa wikang Kastila noong Hunyo 12, 1878. Ang pagpapahayag ay inilagda ng 78 katao. Kabilang na dito ay isang opisyal ng hukbong Amerikano na si G.L.M. Johnson na siyang nakasaksi sa proklamasyon. Ang ibig sabihin ng inilagda ng 78 katao ay ito ay nagpirma. Sila ang nagpirma na sila ay nag-agree sa
proklamasyon na ginawa at binasa ni Ambrosio Rianzares Bautista. Kaalinsabay nito, unang iwinagayway ang bandilang Pilipino sa tugtog na Marcha Filipina Magdalo bilang pambansang awit na kilala ngayon bilang Lupang Hinirang. Ito ay isinulat ni Julian Felipe at nang naglaon ay nilapatan ng titik ni Jose Palma. Ano nga yon? Ang past name ng Lupang Hinirang ay Marcha Filipina Magdalo. Ang bandila ng Pilipinas ay tinahi nina Marcela Agoncillo, Delfina Herbosa de Natividad at Lorenza D. Agoncillo sa Hong Kong. Sino nga iyong tatlong binibini na nagtahi ng bandila ng Pilipinas? Si Marcela Agoncillo, Delfina Herbosa de Natividad at Lorenza de Agoncillo D. Agoncillo. Saan? Sa Hong Kong. Ngayon, ang susunod na magtatalakay sa ikalawang pangyayaring nagbigay daan sa pagkakatatag ng unang republika ay si Teacher Princess. Ano nga ang unang pangyayaring nagbibigay daan sa pagkatatag ng unang republika? Tama! Ang unang pangyayaring nagbibigay daan sa pagkatatag ng unang republika ay ang pagdedeklara ng kalayaan. Dumako naman tayo sa pangalawang pangyayaring nagbibigay daan sa pagkatatag ng unang republika. Ito ay ang Konstitusyon ng Malolos. Ito ang simbahan ng Baraswain sa lungsod ng Malolos, Bulacan. Ito rin ay kilala sa tawag na Pambansang Asembleya. Dahil dito nagtipon-tipon ang mga nahalal na kinatawan ng unang republika ng Pilipinas sa simbahan ng Baraswain sa lungsod ng Malolos, Bulacan. Ito rin ay kilala sa tawag na Konstitusyon ng Malolos. Ang lahat ng nagpulong-pulong na may kinalaman sa pagpapasaya na ginaganap sa katedral ng Malolos. Si Pangulong Emilio Aguinaldo ay siyang namumuno sa sangay ng ehekutibo. Noong Hunyo 23, 1878, bilang pagsunod sa payo ni Mabini, pinalitan ni Aguinaldo ang pamahalaang revolusyonaryo. Ang tawag na diktador ay ipinilit na palitan sa pangalan ng Pangulo. Ito ay bilang katawagan sa pinuno ng pamahalaang revolusyonaryo. Ang susunod na magtatalakay ay ibibigay ko kay Teacher Mona. Magandang araw mga bata, ako nga pala si Teacher Mona ang magpapatuloy sa talakayan ngayong araw. At ang tatalakayin ko ay ang pangatlo sa mga pangyayaring nagbigay daan sa pagkatatag ng unang republika. Ang pangatlong pangyayaring nagbigay daan sa pagkatatag ng unang republika ay ang Kongreso ng Malolos. Ang Kongreso ng Malolos. Ang halalan ng Kongreso ng Malolos ay sa pagitan ng ika-23 ng Hunyo at ika-10 ng Setyembre 1878. So matapos ang pagpapahayag na kasarinlan ng Pilipinas mula sa mga Espanyol at ang pagbabago mula sa pamahalaang diktadorya tungo sa pamahalaang revolusyonaryo ay isinagawa ang halalan ng Kongreso ng Malolos sa pagitan ng 23 ng Hunyo at ika-10 ng Setyembre 1878. So ano nga ba ang layunin ng Kongreso ng Malolos? Ito ay ipagpatuloy ang pakikipaglaban ng Pilipinas para sa kalayaan at ihanda ang bansa upang maitayo ang pamahalaang republika. Layunin ng pamahalaang revolusyonaryo ang ipagpatuloy ang pakikipaglaban ng Pilipinas para sa kalayaan at ihanda ang bansa upang maitayo ang isang pamahalaang republika. Noong ika-15 ng Setyembre taong 1878, nagpulong ang Revolusyonaryong Kongreso sa simbahan ng Baraswain sa Malolos kung saan ang Pangulo ay si
Pedro Paterno. Ang kalihim ng katarungan ay si Gregorio S. Araneta at si Felipe Buencamino naman ang kalihim ng pampublikong paggawa. Ngayon ay dumako na tayo sa pang-apat na pangyayaring nagbibigay daan sa pagkatatag ng unang republika. Ito ay ang Republika ng Malolos. Noong ika-29 ng Setyembre 1898, pinagtibay ang pagpapahayag ng kasarinlan ng Hunyo 12, 1898. Pagkatapos nito, nagpasya ang Kongreso na bumuo ng saligang batas na siyang tinutulan ni Apolinario Mabini, ang punong ministro ng pamahalaang revolusyonaryo. Ang nabuong konstitusyon ng Malolos ay ipinagtibay noong ika-29 ng Nobyembre 1898 at nilagdaan bilang batas noong ika-23 ng Desyembre. Inaprubahan ito noong ika-20 ng Enero 1899. Pinahintulutan ni Pangulong Emilio Aguinaldo noong ika-21 ng Enero 1899 at ipinatupad noong ika-22 ng Enero sa taong iyon. Ipinahayag ng dokumento na ang mamamayan ay may natatanging soberanya. Ipinahayag din ang mga pangunahing karapatang pantao, ang paghihiwalay ng simbahan at estado at tumatawag sa pagbubuo ng asambleya ng mga kinatawan o pambansang asambleya na siyang gaganap bilang sangay lehislatibo. Matapos mapagtibay ang saligang batas ng Kongreso, ipinalabas sa Malolos ang proklamasyon ng Republika noong Enero 23, 1899. Inihalal si Emilio Aguinaldo bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas ayon sa tadhanang ipinagtibay sa saligang batas. Si Pedro Paterno naman ang naging Pangulo ng Kongreso. Kaagad na nanumpa si Aguinaldo bilang Pangulo ng unang Republika ng Pilipinas. At diyan nagtatapos ang talakayan tungkol sa deklarasyon ng kasarinlan at pagkatatag ng unang republika. At dumako naman tayo sa ating aktibidad na pinamagatang guhitan mo. Panuto. Ang guro ay magpapaguhit sa mag-aaral ng isang bagay na para sa kanila ay nagre-representa ng kalayaan at pagkatapos ay pipili ng dalawang mag-aaral upang ibahagi ang kanilang output sa klase at magbigay ng maikling paliwanag kung bakit ito iyong napili. Ito ang mga pamantayan. Detalye, 10 puntos. Orihinalidad, 5 puntos. Presentasyon, 5 puntos. At ang kabuuan ay 20 puntos. At pagkatapos sa ating aktibidad ay meron tayong maikling pagsusulit. Hala mga bata, kumuha kayo ng sangkapat na papel at sagutan ang mga katanungan. Unang tanong, sino ang naghanda at bumasa ng pagpapahayag ng kasarinlan noong Hunyo 12, 1898? A. Emilio Aguinaldo, B. Apolinario Mabini, C. Ambrosio Renzales Bautista, at D. Pedro Paterno. Pangalawang bilang, saan ipinahayag ang kalayaan ng Pilipinas noong Hunyo 12, 1898? A. Malolos, Bulacan, B. Kawit, Cavite, C. Baraswain Church, at D. Intramuros, Maynila. Pangatlo, sino ang unang Pangulo ng Republika ng Pilipinas? A. Pedro Paterno, B. Apolinario Mabini, C. Andres Bonifacio, at D. Emilio Aguinaldo. Pang-apat, saan ginanap ang Kongreso ng Malolos? A. Simbahan ng Baraswain, Bulacan, B. Luneta Park, C. Kawit, Cavite, D. Fort Santiago. At panglima,
Kailan ipinahayag ang proklamasyon ng Republika ng Malolos? A. Hunyo 12, 1898. B. Setyembre 20. C. Enero 23. D. Pebrero 14. Pang-anim na bilang. Pang-anim at hanggang 10 bilang ay identification. Pang-anim na katanungan. Siya ang tinaguriang utak ng rebolusyon at tumutol sa agarang pagpapahayag ng kalayaan. Pang-7. Ang pambansang awit na unang tinugtog noong Hunyo 12, 1898 ay tinatawag na Pang-8. Siya ang naging Pangulo ng Kongreso ng Malolos. Pang-9. Ang lugar kung saan ipinahayag ang unang kasarinlan ng Pilipinas. At ang pang-10, magbigay ng isang kababaihan na tumahi ng unang watawat ng Pilipinas. Pagkatapos ng maikling pagsusulit ay bibigyan ko kayo ng takdang aralin upang inyong sagutan sa inyong bahay. Panuto. Gumawa ng refleksyon tungkol sa deklarasyon ng unang republika. Ilagay sa isang kalahati na papel ang sagot. Pamantayan. Nilalaman 5 puntos. Eksplanasyon 10 puntos. Grammar 5 puntos. At ang pangkalahatan ay 20 puntos.